Kainit ng ulo, kaya ayoko mag-vlog eh. Umiinit ang ulo ko eh. Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tara pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magnanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na, nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Sorry. Gigil ako eh. Utang ngayon kalilitaw, tatapang-tapangan ka. Ipapakita mo pa, presidential ka. Mali ka ng sinabi. Mali. Ang dapat sinabi mo, kung may threat sa'yo, Inday, huwag ka mag-alala. Babantayan ka namin. I am ordering the armed forces. As your commander-in-chief ng PNP, I'm ordering you to make sure that nothing happens to the Vice President. Tapos, ikaw babanata mo, kakasuhan mo. What you are creating is divisiveness in the country. You are placing the country in the verge of civil war. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Okay, sasamahin kayo lahat sa akin eh. Ang ano na to, no? Kita ninyo yung nagtatalong politika. Nagtatalong politika. Kaya nga mini-maintain ko FGF sa gitna tayo. Parang di tayo mawala eh. Parang di tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we want to be in the cooler side na nag-iisip. No? Mga Pilipino na nag-iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka eh. Galit na eh. Galit. Ako galit na galit ako pero kinokontrol ko. Kung nadidinig yung usapan namin ni Bukay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig din yung usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila eh. Gigil na gigil ako eh. Pero kinokontrol. Kinokontrol namin, ang galit namin. That's courage. Courage is not just plain na tapang. That's too the courage is the ability to control yourself, control your fear, control everything, and perform the mission. That's courage. Yung you do the right things, yung properly, hindi yung ganyan na, ayan na. Magano na, magkalsada na tayo. Magkakalsada ka, bakit? Galit ba kayo sa EDSA? Galit kayo sa EDSA? Galit kayo kay Mama Mary? Doon kayo doon nyo dinay-direct yung tao. EDSA. Ba't hindi sa Kongreso? Doon kayo galit eh. Yun yung tanong ko eh. Bakit hindi sa Kongreso? No. Ba't hindi sa Kongreso? Nandun yung Tapos doon, veterans, punta kayo, support kay kay Inday. Doon kayo magsalita-salita. Sige, veterans. Because you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand? Yung issue. Nakakalimutan yung issue. Presidente. Tapos nakawan. Yun yung issue. Nagsalita ang Duterte. Sabi ni Digong na kakusapin niya AFP. No? Kakusapin niya AFP. Tapos nun inaano niya, binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand the explanation. You demand. Itong Marcos na to, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin niyo yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Si Inday Sara nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the constitution. Kaya kayo nandyan pa. Kasi hindi siya nagtatawag ng revolution. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Sinabi ko again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kaya kayo nandyan, kasi ang mga Duterte, whether they are hesitant or not, ay hindi pa tumatawag ng talagang totoong tao, people power. Wala. Minadinig ba kayo? Minadinig ba kayo? Lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to? Minadinig ba kayo?
Ang nagtatawag lang, mga vlogger. No? Mga supporter ng vlogger. Mga nananawagan. Supporter na tayo, labas na tayo, labas na tayo. Hindi nyo nga, kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Dami ko na sinabi, nawala na ako. So, una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama doon magalit yung tao? Nagalit yung tao, ano ngayon? Tinatar yung tao niya, she's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday kaysa sa iyo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Bopol. Tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Uhuliin na si Inday. Huliin siya. Isasapin na sa NBI. Pinapaimbisigan. Sige, kulong nyo. Pinakamaganda niya, kulong nyo. Kulong nyo si Inday. Hindi nyo kami matatakot. Kami mismo. Sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga g***o. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tapos sa AFP, nabi ko na ba yun kay Marcos? Dapat ang sinabi mo, Marcos, huwag niyong gagalawin si Inday. Hindi mo ginaya si Duterte, no? You still respect, she is the Vice President. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay Lenny. Ikaw, babanata mo ng hindi pwede kung kaya nilang i-threaten ng isang presidente, how much more ang malit na Pilipino. Kung kaya nilang nakawan ng ninanakawan nila yung wala talaga yung reasoning mo eh. Pangag ka eh. Binabasa mo pa eh. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Binaboy mo yung Office of the President eh. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Pati kayo, Kongreso, binaboy nyo yung Kongres, hayop kayo, contempt kayo, yayabang ninyo. Mga bopol naman kayo, mga hayok na hayok kayo sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue, mga kababayan, ang issue, ang presidente ninyo, yun ang issue. Tapos, Kongreso ninyo, yung mga politiko ninyo, na kanya-kanyang Tapos nun, ang pag-asa nila, na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng kababayan na mawala sila sa pwesto ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, no? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not! Sino nag-a-advise diyan sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na That is a threat to national security. Corrupt a threat to national security. Kasi pagka hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo, hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Therefore, mahina yung armed forces. Kaya threat to national security. Hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services, in terms of delivery ng mga dapat, basic needs. Yung food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung ng Congress is a threat to national security. Yung drug is a threat to national security. Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandyan yung NPA. That is a threat to national security. Bopol, kayong lahat. Tapos pipilit nyo, Inday is a threat to national security. No, Inday is a threat to your political ambition. Mga Inday Sara Duterte is a threat to your political ambition, is a threat to your activities of corruption. And we will polarize. Para kay Inday. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is the hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami tayo.